tayo. Tayo po manalangin sa Panginoon. Patuloy po tayo hihingi ng kanyang pagpapala sa pag-aaral po ng salita. Aming loving Lord, salamat po sa inyong itinatag na sambahan na ito. Salamat po sa bawat pamilya, sa bawat po manampalataya na inyong niligtas at in-other po sambahan na ito. Inyo pong patuloy pagpalain si Pastor Phil sa kanyang paggabay sa church na ito. At patuloy niyo po pagpalain ang bawat pamilya ng church na ito, Lord. Dalahin ko po na may mga kaluluwa pa na maligtas at mag-reach sa ito, Panginoon. Salamat din sa mga fruits na ibinigay niyo po sa church na ito. Binibigay namin ang glory and honor, Lord, sa inyong kabutihan at katapatan. Dalahin ko rin po ang inyong patuloy na pagkilos sa puso ng bawat isa na kung may mga tao po dito na hindi pa po talaga tunay na nakarating sa kaligtasan. Nawa may pong araw ang kanilang decision na maligtas. At kalaguang spiritual sa bawat manampalataya. At ang mga kapatiran ng nanlulamig na naghina makabalik po, Lord. I pray ng yung strength and power to preach. Speak to us, Lord. And I ask din ang forgiveness sa aking sins, Lord. In Jesus' name, Amen. Pagkibuksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Tayo po ay magpapatuloy pa rin sa ating pong pag-aaral patungkol po sa pag-ibig. At ito naman po, kaninang umaga po ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa bansang Israel at ang pag-ibig ng Diyos sa ating po mga manampalataya. Ngayon naman po, ang tanong, ano naman po ang pag-ibig mo sa Panginoon? Ang Panginoon po ay inibig po niya tayo. Siya po ang ating Diyos at saka siya ang ating Panginoon. Pero ang relasyon natin sa Kanya ay yung nag-uugnay ay ang pag-ibig. Hindi po yun yung oppressive or cruelty na klaseng relasyon ng love. Ngayon po, ang atin na rin kung dapat pag-ibig sa Panginoon ay dapat supreme. Ang title po natin sa ngayon ay Love Christ Supreme. Ipinakita na ang Panginoon ang unang pag-ibig niya sa atin na namatay sa cross. Binayaran niya po ang ating kasalanan na tayo po ay maliligtas. So bilang tugon sa ating kaligtasan, hindi naman po tayo maliligtas sa mga good works. Pero ang ating kaligtasan out of love ng Panginoon na sacrifice sa atin. So ang ating tugon sa kanyang pag-ibig sa atin ay love Him supremely sa puso. Una, sa Matthew chapter 10 verse 32, Matthew 10:32. Ang unang part po sa ating mensahe ngayong umaga, for love Christ supremely ay love Christ more than self. Sa verse 32, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Verse 33, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Ang tunay po na may pag-ibig sa Panginoong Hesus higit sa kanyang sarili ay mag-confess sa sanlibutan na siya ang tunay na Christian, na siya ay tunay na manampalataya kay Jesus Christ. Yung salita pong confess, ibig sabihin ay nag-profess. Ipinapahayag mo publicly dito sa church na ako ay Kristiyano, na ako ay tumanggap na kaysa sa kanyang sacrifice, na yun lang ang pinagkakatiwalaan ko na para ako ay maligtas. Pinapahayag mo rin sa mga kamag-anak mo na ako ay Christian na. Marami pong mga Kristiyano na ligtas pero nakatago po ang kanilang identity na sila ay Christian. Kasi ayaw nila na ma-offend po ang kanilang pamilya.
May mga Kristiyano na ayaw ihayag ang kanilang identity na sila ay Christian sa mga kapitbahay nila kasi natatakot sila baka sabihin na i-mock sila o ipapahiya sila. Mayroon din mga Kristiyano na nagpo-profess na Christian sila pero hindi nila gusto malaman sa mga katrabaho nila o sa mga nag-aaral sa klase nila. Ang tunay na Kristiyano na may pag-ibig sa Panginoon at hindi naka-center sa kanilang sarili ay i-confess nila si Jesus sa public. Sa kanilang pamilya, sasabihin nila, ako talaga ay Kristiyano na tumanggap na ako sa Panginoon. Sa mga kapitbahay, hindi dapat nakatago na ikaw ay Kristiyano. Sa school, sa work. Paano malalaman na hindi lang sa bibig ang ating confession na tayo Christian? Dapat naka-align po yun sa ating mga gawa, sa ating buhay. Hindi po tayo maliligtas sa good works, pero ang good works natin, ayun po ang nagpapatunay na tayo ay, naghahayag na tayo ay Christian. Marami po sabi sa atin na, kilala mo ba sa Jesus? Christian? Sabi mo sa Christian naman ako, pares lang naman tayo. Kilala ko naman si Lord. Pero nakita po ba natin sa buhay nila sabi na sila ay totoong Kristiyano? Ang totoong Kristiyano na nag-confess o nagsasabi na ikaw ay Kristiyano, dapat makita sa buhay mo na nagbago ka. That's right. Hindi ka na nabubuhay sa dati mong buhay kasalanan. Nakikita na ikaw ay tunay na naglilingkod sa Panginoon, na may katapatan, na may pag-ibig. Kasi minahal mo na ang Panginoon supremely sa puso mo. Whosoever therefore shall confess me before men, with him will I confess also before my Father which is in heaven. Dito po ay makikita natin ang totoong nagpapahayag na sila ay Kristiyano, na hindi po sila nakasentro sa kanilang puso, sarili, ay minahal nila ang Panginoon higit sa kanilang sarili, ay naghahayag na sila ay tunay na mananampalataya. Hindi lang sa bibig, pero sa kanilang gawa. Yun ang totoo. Kasi hindi mo sabihin, Christian ako, pero wala sa buhay mo, denial po yun. Hindi yung totoong manampalataya. Kasi ang totoong manampalataya, naghahayag na siya ay totoong Christian at makikita sa buhay niya na nagbago na siya. Well, pwede naman sabi na hindi naman po tayo makasuri ng puso ng tao na kung talagang totoo sa Kristiyano o hindi. Pero pwede din na ikaw ay Kristiyano, pero mahal mong sarili mo kaysa Panginoon. Kasi ayaw ko na mapapahiya kung sasabihin na Kristiyano ako. Kasi I love myself. Gusto ko na ayaw ko mapahiya na sabihin nila na Kristiyano ako. O sa mga kamag-anak, mas mahal ko ang sarili ko kasi baka kasi itanggi ako ng kaibigan ko, baka hindi na sila magpagkaibigan sa akin, mawalan ako ng mga friends, mga worldly friends, kung sasabihin ko sa kanila na Christian ako. Or baka ma-deny ang yung promotion, kasi alam niyo po kung ikaw ay nag-confess na ikaw ay tunay na Christian at mamuhay para sa Panginoon, pwede po maraming mga kaibigan mo o mga katrabaho po mga gagalis sa iyo. Ang totoong mga Kristiyano, sa totoo po, maraming mga Kristiyano na pinipersecute sa work, dinideny po ang kanilang mga promotion, mga benefits dahil sa kanilang Christian. Sometimes minamak po ang tunay na Christian. Yung sinasabi ko kung totoong Kristiyano, yung namumuhay sa Panginoon. But, kung ikaw ay totoong Kristiyano na ihayag mo sa bibig mo at sa buhay mo, ang blessing ay, totoo ka na hindi nagmamahal sa sarili mo. Pero, you love Christ supremely, isa sa sarili mo. At kung yun po ay, ang sabi po ng Panginoon, Him will I confess also before my Father which is in heaven. Sa langit po, kung paano po tinuturing si Jesu Cristo dito sa sanlibutan, sa langit po, ganun din ang turing niya sa iyo. Hindi po mahalaga kung anong tingin ng tao sa atin dito sa sanlibutan. Kung imamap po nila tayo, i-score nila tayo kung tayo Christian. Ang mahalaga po kung anong tingin ng God the Father sa inyo sa langit. Kasi yun po ang mas mahalaga na sa langit hindi ka i-deny ng Panginoon. That's right. Marami po dito sa atin, sa sanlibutan, na ang goal nila ay
sanlibutan sa sarili, pero nakakalungkot sa langit, wala silang part sa langit. Yeah. At kung Christian po tayo, well, hindi naman mawawala ang kaligtasan. Pero, di ba, sa langit, pagdating mo sa langit, ligtas ka, pero hindi mo hinayag sa sanlibutan na Christian ka, nakakahiya, di po ba? Namuhay ako sa sarili ko. Yeah. Hindi ko naman lang ipinahayag ang Panginoon sa aking buhay, hindi ako naglingkod ng tapat sa Kanya. Dito sa sanlibutan, kung Christian ka, ang concern mo sa sarili mo na hindi mawala, hindi masisira ang image mo. Kasi alam mo, kung sisikat ka dito sa sanlibutan, panandalian ang buong kasikatan. Yes. Diba? Yung mga celebrities, yung mga magagaling sa sports, ilang taon na po ang kanilang kasikatan. Pag lumipas ng ilang taon, lahos na sila. Mawawala na ang kanilang name. Hindi mo po mahawakan ang kasikatan dito sa sanlibutan. Pero kung yan na ang goal mo, kawawa ka, nakakalungkot. Pero alam mo, ang tunay na name na glorious someday, na hindi mawawala sa langit kung ikaw ay nalilingkod sa Panginoon. I-confess mo siya, hindi lang para na sabi na ako ay Christian, pero sa buhay mo. That's right. Yeah. At kung yun ang turing mo sa Panginoon, sa langit, hindi ka rin i-deny ng Panginoon. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Ito po ay pwede sa mga hindi ligtas, na like sa time po na Jesucristo, nung siya po ay nandito, ang mga religious group sa kanyang time, mga Pharisees, Sadducees, deny Christ, deny nila si Kristo na siya ang Messiah. Kaya sa langit, kahit feeling nila kami talaga ay deserving ng langit, pero sa langit, wala silang place. Kasi deny Christ. Marami din po dito sa ating sanlibutan ngayon, sabi, Christian naman kami, kilala ko naman ang Diyos, pero they deny Jesus Christ. Yung deny nila yung sacrifice ni si Kristo bilang kanilang Diyos sa tagapagligtas. Hindi sila namuhay sa Panginoon, nagpalo sa Panginoon kung ano ang gusto ng Panginoon. Pero concerned lang sila sa kanilang status na religious kami. Magawa naman kami ng mabuti. Pero ang nakakalungkot kung wala silang part sa namin. Yeah. So hindi mahalaga kung anong tingin ng iba sa'yo. Ang mahalaga na ipahayag mo na ikaw ay Kristiyano, hindi lang sa bibig at sa buhay mo. Kasi sa langit yun ang pinaka-importante, na sa langit hindi ka ma-deny. At bibigyan ka rin ng masayang pagtanggap ng Diyos sa'yo sa langit. Dito sa sanlibutan, paminsan ang pagtanggap sa ng tao fake. Kasi kung may pera ka, sometimes popular ka, pero pag wala ka ng pera, wala ka. Tingnan na lang po natin sa atin, hindi po ako namumulitika ngayon. Pero mga politicians, pabago-bago sila kung sino na yung may power sa inyo. Doon tayo. Yeah. Pag wala na, doon naman tayo. Yeah. Ang mga tao, hindi sila stable. Pero Panginoon natin, stable. That's right. Kahit na ikaw na lang tumatayo sa Panginoon at hindi sa Panginoon, tumayo ka sa Panginoon. Kasi hindi importante yung tingin ng iba. Importante yung tingin ng Panginoon sa iyo. At sa langit. Amen. Yun po ang first na ating mensahe ay love Christ supremely sa buhay. Pangalawa ay love Christ more than family. Ito po mahirap po ito na That's right. pag-aralan natin kasi paano naman yung pastor? Yung pamilya namin, itakwil namin yan. Hindi naman. Tingnan natin po sa verse 34. Think not that I come to set peace on earth, but I came not to set peace by the sword. For I not come to set a man at variance against his father, and the daughter against his mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's spouse shall be the of his own household. Malaking challenge sa ating mga Kristiyano to love Christ supremely over our family. That's right. Hindi po ibig sabihin ng Panginoon ay wala siyang care sa pamilya natin kasi in-encourage niya, siya po nagbigay ng blessing na may pamilya po tayo. Pero ang danger ay paminsan, kung mamahalin mo ang pamilya mo higit isa sa Panginoon, last place po ang Panginoon, at paminsan wala na tayong pag-ibig sa Panginoon kasi mauna po muna ang ating pamilya.
Ano pong point ng Panginoon? Mahalin natin ang pamilya natin. Pero mas higit ang pag-ibig natin sa Panginoon higit sa ating sarili. That's right. Yep. Bakit? Pastor Ronald, mahal ko naman ang pamilya. Unang-una, sino po ba ang nabigay sa iyo ng pamilya mo? That's right. Amen. Di ba, Panginoon? Yep. Kung wala ang Panginoon, wala ka namang pamilya. That's Wala ka right. dito sa sanlibutan na ito. Yep. So, since nabigay sa iyo ng family, love Him dahil binigyan ka niya ng pamilya. Kasi kung wala siya, wala ka namang pamilya sa buhay na ito. Ngayon, bakit po sinabi ng Panginoon, think not that I come to set peace on earth, I came not to set peace by the sword. Ang point po ay, sa totoong buhay ng mga manampalataya, pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon si Kristo, sa totoo po ang Panginoon siya ay Prince of Peace. Gusto niya ng harmony sa pamilya. Ang point ay sa pamilya, kapag isang tao na may Kristiyano na at mamuhay para sa Panginoon, publicly i-confess niya na siya ay Christian, mamuhay talaga siya sa Panginoon, talikuran niya yung mga dati niyang paniniwala, mamuhay siya sa dati niyang sinful life, ang ibang mga hindi ligtas sa pamilya, magagalit sila. Baka kung ikaw ay unang ligtas sa pamilya mo, sabihin ng pamilya mo, ang persecution ay nagbago ka na. Na-convert ka na sa Christianity. Di ba? Dati aking friends, nung naligtas ako, nang umalis ako sa mga bisyo, ang persecution ay goody-goody ka na. Mga ganyan. A good boy ka na, sana kunin ka na ni Lord. Yung mga ganyan na mga word. Persecution. Yeah. Yeah. Sa pamilya, pag ikaw ay ligtas, ang ligtas na mga anak, persecute ng mga parents. At ang mga parents na ligtas, ang pwede persecute doon, i-persecute ng mga anak. At ang mga kapatid. So, ang Panginoon ba ang decide niya? Hindi. Wala namang problema sa Panginoon. Problema, yung mga puso ng mga tao makasalanan hindi ligtas, mag-oppose sila sa mga Kristiyano na nag-follow sa Panginoon. Kaya yun yung Panginoon nung pumunta siya dito at niligtas niya yung mga ligtas, ang effect po yun ng kanya ginawa sa kaligtasan ng mga manampalataya na may pamilya. Ang mga hindi ligtas sa pamilya, sila po mag-oppose. Mag-divide sila. Hindi mo yung kasalanan, hindi po yung kasalanan ng Panginoon. Pero ang tunay na Kristiyano na mahal niya ang Panginoon, higit sa kanyang pamilya, ay pwede siya mag-stand. Kasi mayroon namang Kristiyano na, I love the Lord, save ako, pero mahal kong pamilya ko higit. Kaya paminsan, ayaw nila mag-stand sa Panginoon, unahin ko muna nila yung kanyang pamilya. Kasi baka, like halimbawa, yung mag-asawa na ligtas ang isa, yung sa hindi paligtas, sometimes we persecute, sometimes na sabihin ng hindi ligtas, Sunday lang yan, wala naman yan, family time, out muna tayo. Kung mag-stand ka, di po ba magagalit sa iyo? Ay, yung isa mag-stand, hindi magsimba talaga ako, magagalit yung kabilang side. Yung mga anak na naligtas, kung mag-stand sa Panginoon kasi I love Christ, magsimba ako, maglingkod ako, magagalit ang mga magulang. Alam niyo po, nung naligtas ako, in-expect sana ng nanay ko na magtrabaho ko, kumita ng pera at magbalik sa kanya. Pero nung nalaman niya naligtas ako, na-disappoint siya. Nag-aral ka, pero bakit naglingkod ka sa Diyos? Yun po yung mga persecution. Pwede na, ayaw ko ma-open yung nanay ko, kaya hindi na lang ako maglingkod, magtrabaho na lang ako. Kasi ayaw ko siya ma-open. Yun yung tao na Christian na hindi niya alam ang Panginoon Supreme. Mas mahal niya ang kanyang mga. Maraming mga Kristiyano na dahil mahal ko ang pamilya, ayaw ko ma-open, mauna na muna natin ang family time, kaya kisa sa Sunday. Kasi ayaw ko ma-open yung pamilya ko. Pero ang tunay na Kristiyano na you love God supremely, unahin mo ang Panginoon. That's right. Ang pamilya mo, magsunod lang yun siya. At kung may pag-ibig ka sa pamilya mo, kung mag-stand ka sa pag-Sunday, ma-realize nila na nag-iba ka na, yun ang way na ma-win mo sila sa Panginoon. That's right. Good. Pero kung mahal mo pamilya mo, mag-backslide ka, that's the sign na hindi mo alam, wala pang Panginoon sa Kristo. Expected na yon na kapag mahalin mo ang Panginoon sa pamilya mo, may opposition talaga. At sometimes, may persecution pa. Kasi sinabi dito, and a man's
foes shall be they of his own household. Nasa history po ng church, sa ibang bansa, kapag ang isang Kristiyano na mag-profess na Christian siya, hindi lang siya na-imak, sometimes hindi na siya itutuloy na bilog sa pamilya. Yeah. At sometimes, i-persecute at paminsan din, papatayin siya ng sarili niyang pamilya. Alam niyo, pumapalad tayo dito sa Pilipinas na kung ikaw ay Kristiyano, ang persecution mo lang ay paminsan verbal lang. Yeah. Imamak ka lang ng mga lapat mo, hindi ka lang, paminsan ma-deny ang mga promotion mo. Sa ibang mga bansa, pag i-confess mo ikaw ay Christian, magpabaptize ka, pwede kang makulong, pwede kang ma-persecute. Yeah. At mismo, pamilya mo ang mag-persecute sa iyo at papatay sa iyo. Hindi yan patungkol sa Panginoon, patungkol yan sa effect ng pag-ibig mo kay sa Kristo. Pero yun ang malaking challenge sa atin. Na mahalin mo pa ba ang Panginoon higit sa pamilya mo? That's good. Kung ikaw yon, matuwa ang Panginoon para sa iyo. Na binigyan ka niya ng pamilya, mahalin mo ang pamilya mo, but love Christ supremely. That's right. Dalhin mo yung pamilya mo sa Kristo. Then, yeah. Tingnan natin sa susunod na part ng ating mensahe ay love for Christ is willing to suffer for His sake. Kung ikaw ay may pag-ibig sa Panginoon Jesus, handa kang magtanggap ng mga suffering dahil sa profession mo na ikaw ay Christian. Tingnan po natin sa verse 38. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loses his life for my sake shall find it. Amen. He that taketh not his cross. Ano po ang cross sa ating mga Kristiyano? Una, ang cross para kay Jesus, yun po yung kanyang duty na kinuha niya para mamatay siya para sa ating kaligtasan. Ang cross, kamatayan sa cross sa time po ng Roman Empire, yun po ang nakakahiya at horrible na death sa mga worst na mga criminal ay pinapataw sa kanila. Pero sinunod po yun na Jesus para dahil sa pag-ibig niya sa atin, dahil yun ang paraan na maliligtas po natin. Ngayon, paano naman tayo mga Kristiyano na dapat natin kunin ang cross natin bilang Kristyan at susunod sa Panginoon? Ang cross, paminsan ng mga tao ay nagkakamali. Sila yung mga cross na nilalagay sa kwentas. Para ito ay parang agimat na kapag lalabas ako, may power yun, hindi ako ma-accident. Sometimes yung iba mag-cross kasi kakain kami para i-bless. Hindi po yun ang cross ng Christian. Hindi po tayo bubuhat ng cross. Pero yung cross natin ay yung paggawa ng duty natin bilang mananampalataya. Dahil mahal natin ang Panginoon, ang cross natin yung mga suffering natin sa cause ng Panginoon. Yung cross natin ay yun yung mga persecution ng mga pamilya mo, persecution ng mga kapitbahay mo, persecution ng mga hindi ligtas. Mga cross ng mga Christian sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ko po yung mga missionary, natutuwa po ako na may mga missionaries na galing sa ibang bansa pumunta natin sa atin. Kumuha sila ng kanilang cross. Kasi sa kanilang lugar, okay ang buhay nila. Pero nilagay po nila yung kanilang buhay sa panganib dito maglingkod sa atin para maabot tayo sa kaligtasan. That's the cross. Mga duties nila, mga privilege, mga good life nila, mga good things nila na isinantabi nila para po nila sa paglilingkod nila sa Panginoon. So tayo, ano po ang mga causes natin sa paglilingkod sa Panginoon? Kung ikaw ay maglingkod sa Panginoon nang may katapatan, mga persecution natin. So, tanggapin natin yun. Kasi yun ang effect ng paglilingkod sa Diyos. Kung wala kang cross, ibig sabihin, hindi mo mahal ang Panginoon, baka ikaw ay compromiser ng Christian. Ayaw ko na ma-open ang kapitbahay ko, mga loved ones ko, kaya mag-compromise ako sa kanila. Kung anong buhay nila, yun din ang buhay ko. Hindi po yun nagkuha ng kanyang duty, mag-follow sa Panginoon. To follow the Lord means sundin mo ang kanyang word, yung kanyang example,
maglingkod ka sa Kanya. At ang effect yon, yung mga trials sa buhay. Pero kung kukunin mo yon, sabi ng Panginoon, "He that taketh not his cross and followeth me is not worthy of me." Kung ikaw ay maglingkod sa Diyos na may katapatan at may mga paghihirap, you are worthy sa Panginoon. Pero kung sinasabi mo Christian ka pero ayaw mo maglingkod sa Diyos, ayaw mo ng mga kabigatan, ayaw mo ng mga persecution, hindi ka worthy na tatawagin ng Panginoon natin. Ikaw ay kanyang mga disciples o kanyang mga followers. So verse 39, "He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it." May mga tao na ang kanilang sarili, dahil gusto ko ang sarili ko, mahal ko ang sarili ko, kaya unahin ko ang sarili ko. Kailangan, mauna ko muna ma-establish ang sarili ko na magkaroon ako ng maraming pera, mga property para secure ako. Yun yung mga tao na hinahanap nila yung kanilang namumuhay sila sa liban para sa sarili nila, na ma-secure po nila yung kanilang sarili. At yun yung mga tao na yon, dahil na isinatabi nila yung pinaka-importante sa buhay nila, yung kaligtasan, ang kanilang kaligtasan ay mawala. Kasi mas inuna nila po yung mga bagay dito sa libutan para ma-secure po nila. Mayroon po akong nakita nung last Sunday ba yun sa aming church, na lumabas ako, may magarbong funeral service sa daan, sa traffic kasi hindi po magarbo yung maraming sasakyan, may baka yung tao na yung mayaman at nandyan sa kanyang lahat. Pero ang nakakalungkot kung hindi siya ligtas, kahit gano'n pa siya kayaman, pagdating sa langit, nawala po yung kanyang place sa langit. Yeah. At anumang mga bagay na ipinundar niya dito sa sanlibutan, hindi niya rin yung madadala. At ang nakakalungkot, kung siya ay mapapahamak sa inyo. Yeah. Ano naman po ang mga tao na mas unahin mo ang Panginoon? Para sa ating mga Christian, kung inuna po natin ang Panginoon higit sa mga bagay dito sa libutan, una, ang kaluluwa mo ay matatagpuan mo sa Panginoon sa langit. Maliligtas ka. At kung ikaw ay Kristiyano din, at uunahin mo ang Panginoon kisa sa sarili mo o sa mga bagay dito sa sanlibutan, lahat ng mga ginawa mo sa paglilingkod sa Panginoon, matatagpuan mo yung someday sa langit. You will be rewarded sa langit. Like halimbawa, at lahat ng mga bagay na na-deny mo dahil nag-serve ka sa Panginoon, pwede na mga promotion or pagunlad, pagyaman. Pero dahil inuna mo ang Panginoon, kahit nawala sa iyo yon, pero lahat ng yon mga investment mo sa langit po yon nakikita mo. That's right. Mawawala pa. Yeah. At yun ay permanent. Yep. Malaman sa langit talaga someday kung sino ang naglilingkod na Kristiyano at sino hindi. Kasi marami pong mga Kristiyano na namuhay na sa dito sa sanlibutan, kahit niligtas siya ng Panginoon sa langit, lahat ng mga nagawa natin sa Panginoon, na i-offer natin sa Panginoon, ang i-offer mo sa Panginoon, kay Rangot, baka mapapaya ka pa na parang hindi ko halos mahawakan yung aking reward na ibibigay sa Panginoon, nakakahiya. Pero kung ikaw ay naglingkod sa Diyos para sa Kanya, Yeah. marami kang proud at reward na ibibigay sa Hey, Panginoon sa that's langit. right. At permanent siya. Yes, right. At hindi na mawawala. Amen. Kung ang mga bagay lang na sinikap mo sa libutan, mawala siya, mabilis ang ma-fade. Mabilis ang mawala. So, if you love Christ, willing kang mag-suffer sa Kanya, willing kang i-deny self mo para sa sarili, pero unahin mo ang Panginoon. At lahat ng mga bagay na inuna mo para sa Panginoon, matatagpuan mo sa langit. Higit sa lahat, hindi lang material things, dapat kaluluwa mo. Marami pong mga mayaman sa libutan, hindi ko po sinasabi na masama maging mayaman, pero maraming mga tao na dahil inuna nila ang pera, na-deny po na yung pinaka-importante sa buhay nila, yung kaligtasan nila. Kaya no wonder na sinabi ng Panginoon, mas mabuti pa sa isang pamilyo na pumasok, mas madali pa ang isang pamilyo na pumasok sa butas ng karayon kaysa sa langit. Kasi, hindi naman ibig sabihin na hindi welcome ang mga mayaman sa langit.
Kaya lang, mahirap sa mga mayaman, sa mga tao na kulang pera, kaysa sa kaligtasan mo. Pero kung sino man na unahin mong kaligtasan mo, hindi mo ba unahin ang mga bagay na sumilitan, matagpuan mo ang mga kaligtasan. Sa verse 40 to 42, ito na po ang huling verses natin. He that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whosoever shall give to drink and to one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Ang pag-ibig sa Panginoong Hesus ay willing magmahal sa kapwa niya mananampalataya at sa mga lingkod ng Panginoon. Marami pong mga Kristiyano na gusto na mag-profess na Christian pero ayaw niya i-identify sarili niya sa mga Kristiyano kasi nakakaya kasi maging ma-identify na malaman na kapatiran ko yun sa Panginoon kasi baka mapapahiya ako. Ang tunay ng mga Kristiyano, you will love your brethren. Hindi mo ikakahiya kahit hindi ka titingin sa status niya o sa ano ng buhay niya. Basta sabi mo, manampalataya sila kahit kapatid ko siya sa Panginoon. Marami pong mga Christian na natatakot na malaman sila na bisita ng pastor nila kasi natatakot sa malaman na Christian sila. Ang tunay na may nagmamahal sa Panginoon, i-welcome mo po ang mga manampalataya. At even mag-serve ka sa kapwa mo manampalataya. Mag-help sa ministry, mag-help sa mga manggagawa ng Panginoon. Kahit ang maliit na pagtulong sa mga servant ng Panginoon, kahit isang cup ng tubig lang, dahil na naglingkod ka sa Panginoon na naging blessing ka sa mga servant niya, sa langit po hindi yun mawalang reward. Yes, right. How much more yung malaking service mo sa Panginoon? At you love your church. Nandito po mga kapatiran, naglilingkod tayo together, serve one another. Sa langit po yun, hindi mawalang reward mo. Because you love your church. Ano po ang ating natutunan ngayon ng umaga? Ang tanong, mahal mo ba ang Panginoon supremely? Mahal mo po ba siya higit sa sarili mo? Mahal mo po ba siya higit sa pamilya mo? Mahal mo ba ang Panginoon na willing kang mag-suffer dahil sa paglilingkod mo sa Kanya? Mahal mo ba ang Panginoon na willing kang i-identify at mahalin mo ang kapwa mo? Sana po naging blessing ang ating mensahe ngayon umaga at ibibigay ko kayo ng Mr. Bell.